So, kumusta mga boss? Welcome back na naman po ulit sa pinibagong video natin. So, sana hindi po kayo nagsasawa manood ng mga video ko sa mga tutorial na sinasabi ko or anything dyan. So, for this video, mayroon akong i-share lang na kaunting knowledge, kaalaman, especially dun sa mga gustong bumili ng refrigerator. So, alam naman po natin, as a customer, yung unang tinitingnan natin sa pagbili ng isang refrigerator is kung tipid po ba ito sa kuryente, di ba? So, minsan kasi, minsan po kasi yung mga salesman natin or mga product specialists, hindi sila nagiging honest actually. Kasi may mga brand yan eh. Pero actually kayo, kayang-kaya niya pong... Pero actually po, kahit hindi niyo tanungin yung isang salesman or yung promoter dyan sa store, dito sa ituturo ko ito is malalaman nyo kung yung refrigerator na sinasabi niya is legit talaga na matipid sa kuryente, di ba? Siyempre, gusto natin tipid talaga sa kuryente. So, ayun, simulan natin. So, dito, meron akong pinapakita sa site na isang brand. LG to na refrigerator. Yung model niya is yung GRB202SQVV, no? So, napakasimple lang actually dito kung anong titingnan mo. So, lahat po ng refrigerator is required po na maglagay ng tinatawag na energy label. So, kung nanood ko before, yun sa mga binablog kong aircon, na-discuss ko to. Pero, syempre, meron din po sa isang refrigerator. So, lahat po ng brand or display is required na maglagay ng energy label, which is galing po yan kay DOE mismo para malaman ng yung customer kung talagang mababa sa kuryente yung bibili niya refrigerator, di ba? Eh, sometimes kasi hindi na-i-explain talaga ng mga promoter yung ganyan, di ba? Di nila na-i-explain. Tapos yung iba naman mga boss, ma'am, sir, pag tinatanong niyo yung isang sales promoter kung, kuya, magkano ba yung makukonsume ko sa isang araw or sa isang buwan kapag yung refrigerator na binebenta mo sa akin is bibilhin ko. Tapos yung mga sagot pa nila ang lalayo actually. Ay ma'am, hindi kasi natin pwedeng masabi yan kasi nakadepende yan sa bukas-sara. Actually hindi. Nandito na sa energy label yung sagot eh. So hindi lang po nila alam i-explain sa customer. So hindi ko naman nilalahat, di ba? So hindi ko nilalahat ng sales promoter, pero mostly kasi ganun yung iba. Hindi nila alam i-explain yung part na to, yung energy label, nandun naman na yung sagot na. So yan, i-explain ko na. So bali, ito po yung tinatawag na energy label, no? Yung po yung tinatawag. So dito makikita nyo yung model, tapos yung kung ano refrigerant ginagamit niya, yung liters niya, andito nakalagay. Actually may GWP pa, Global Warming Potential, and then kung kailan siya na-rate ng DOE, di ba? Tapos yan, kinuha ko lang yung yung camera ko. Nakikita nyo po dyan, di ba? Ngayon, kung may cellphone po kayo nadala, napakadali pong malaman kung magkano yung nakukonsumo ng refrigerator na to sa loob ng isang buwan, di ba? Especially yung refrigerator kasi is walang patayan. Kaya ang kukumputin talaga natin is kung magkano sa isang buwan. Napakasimple ng gagawin nyo. Kung may QR scanner yung cellphone nyo or kahit nga dito lang sa sa Viber, no? So merong QR scanner po yan, gaya nito. Ayan. So, may QR scanner. Tapos, i-scan nyo lang po to. I-scan nyo lang siya. And then, i-open nyo. Ayan. Pagka in-open nyo yan. So, napakadali po. Malalaman mo kung magkano yung makukonsume dyan. Di ba? So, yun yung kung may dala kayong cellphone. Pero actually, kahit wala eh. Napakadali lang. So, yung pag-compute po niyan, ito. Monthly energy consumption niya is 26.10 kilowatt per hour. So, yun yung kukonsume niya. Ngayon, ang gagawin niyo po dyan is ita-times mo lang po ito kung magkano yung per kilowatt na Meralco, di ba? So, kung i-estimatein ko na 10 pesos. So, 26 mo lang siya times 10 mo lang po. So, nasa 260 lang yan. Nasa 260 lang yung babayaran mo. So, yun yun. 26 mo times 10. 260 lang po yung babayaran mo. Which is sa ano na yun? Sa 24 hours na yun, walang patayan. Sa 30 days to. Diba? Tapos mga boss, ito advice ko lang, huwag kayo masyado mag-base sa rating sa star. Kasi minsan, makikita nyo, kahit 5 star yung rating na yan, tapos dito is napakataas. So, mataas pa rin sa kuryente yung refrigerator na bibilihin mo. So, yun lang po mga boss. So, napakasimple po. Hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo. Hindi nyo kailangan tanungin yung sales promoter. Kasi minsan nagdudulo tayo, sinasabi nila na, uy ma'am, ito, ma'am, inverter to, mababa po sa kuryente, di ba? Para sa inyong part pa lang, isa lang mo na yung bibilhin mo is mababa sa kuryente. Di ba po? So yun lang po. So sana marami kayong natutunan kahit papano.
Basic lang yung video natin. So, sana may natutunan kayo at natulungan ko kayo. Lalong-lalo na kung gusto mong bumili ng refrigerator ngayong taon. So, kung bago ka pala sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-updated sa mga bagong video na aking gagawin. Yun lamang mga boss. Peace out!